O tay, okay ka lang po? Kumain ng masusustansyang pagkain, sapat na ehersisyo'y siguraduhin. Sigarilyo ay iwasan, linisin ang kapaligiran. At kung may nararamdaman, sintomas na di maintindihan, night sweats, cough, lagnat at pangangayayan, baka TB ang salari, huwag nang patayin. Magpakonsulta ka na. Konsulta tayo bago lumala, la 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 la. Magpa-check ka na, la 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 la. Lungs, huwag maniwala sa kwentong barbero. Doon tayo sa trusted healthcare provider. Konsulta tayo bago lumala, la 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 la. Magpa-check ka na, la 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 la. Lungs, huwag maniwala sa kwentong barbero. Doon tayo sa trusted healthcare provider. Pilipinas para healthy lungs. Pa-check ka lang. Para healthy lungs, pa-check ka lungs. Konsultayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Pilipinas, pa-check ka lang. Kamusta ate at kuya? Maluwag ba ang paghinga? Inhale, exhale. Kamusta tatay at nanay? Hinihingal-hingal ka ba? O tay, okay ka lang po? Kumain ng masusustansyang pagkain, sapat na ehersisyo'y siguraduhin. Sigarilyo ay iwasan, linisin ang kapaligiran. At kung may nararamdaman, sintomas na di maintindihan, night sweats, cough, lagnat at pangangayayan, baka TB ang salari, huwag nang patagalin. Magpakonsulta ka na. Konsulta tayo bago lumala, la 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 la. Magpa-check ka na, la 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 la. Lungs, huwag maniwala sa kwentong barbero. Doon tayo sa trusted healthcare provider. Konsulta tayo bago lumala, la 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 la. Magpa-check ka na, la 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 la. Lungs, huwag maniwala sa kwentong barbero. Doon tayo sa trusted healthcare provider. Pilipinas para healthy lungs. Pa-check ka lang. Para healthy lungs, pa-check ka lungs. Konsultayo sa eksperto, ang primary care provider mo. week
Health Education Week, National Mental Health Week, Bone and Joint Awareness Week, World Sight Day, and Food Safety Awareness Week. And this coming October 10 po, no, ginugunita po natin ang World Health or World Mental Health Day, and on the 15th naman, our Global Hand Washing Day. We would also like to take this time to announce the launching of the World Environmental Health Day on October 2025 at University of Northern Philippines, Vigan City, Ilocos Sur, and see you there. So at this point of time, let us pause for a moment of silence and may request everyone to compose ourselves and feel the presence of the Lord as we begin this town hall meeting with a prayer. Our ever-loving Father, the core of every reason, the source of truth. You who made the earth and the heavens are the ultimate goal of every knowledge seekers, the infinite wisdom, the cause of all that is good. We are truly grateful for this opportunity to gather together as a community despite the challenges we face each day. Yet you remained and gave us strength to carry on the responsibilities of bearing intelligence and using them for better purposes. We now humbly ask you to join us in our endeavor to explore the wonders of life in the world for knowledge's sake, that in whatever we learn today, we become more grounded to you, who is truth, who is love. We pray that you bless our speakers, the fount of your infinite knowledge, that they can share something worthwhile despite the limited time we have. They can channel all they know and share to us the beauty and truth of living as your child. We pray that you guide our participants, the seekers of your boundless knowledge, that they may continue to persevere in the search and be deemed worthy to share what they learn from today's session. Sanctify us, O Lord, not because we are worthy of it, but because we believe in your love and mercy, that at the end of the day, we can take home something that's amazing and meaningful. This we ask and pray through Christ our Lord. Amen. Right, so our first topic for this morning, pag-usapan naman natin ang tungkol sa hand, foot, mouth disease. Ano nga ba ito? Ano po ang mga risk, Paano ito nakukuha at ano-ano ang mga pangunahing sintomas ng sakit na ito at paano maiiwasan at paano mabibigyan ng lunas. And to give us her clinical eye and her epidemiological expertise, allow me to welcome on our conference room, very live po dito, ngayon, the very own Medical Officer 4 and the Head of the Regional Epidemiology and Surveillance Unit of DOH Ilocos CHD. Let's all give a warm welcome and a round of applause to Dr. Magnolia I. Brabante. Good morning po, Doc. So good morning po everyone. Again, I'm very excited to be here kasi medyo matagal na since our last po na B2B episode. Ayan. So for this morning, ang ibabahagi ko po sa inyo ay patungkol po sa karamdaman na hand, foot, and mouth disease. Ayan. Ito po yung walang kamatayan na karamdaman po na HFMD.
Bakit siya walang kamatayan? Kasi hanggang ngayon, no, marami pa rin po tayong mga kababayan na nagkakaroon po ng ganitong karamdaman. So, ayan, no? So, pag-aralan po natin, ano nga po ba ang HFMD? Ayan. Next slide po. Yan. So, tingnan po natin, no? Sabi niya po rito, ang HFMD po ay isa po siyang common viral illness. Ibig sabihin, no, meron talaga to. It's very common. Isa po siyang viral illness that primarily affects yung ating mga kabataan, no? Yung mga infants, young children, and this causes fever, mouth sores, and skin rash. Again, no, isa po itong viral illness, kaya hindi po ito nangangailangan ng antibiotic. Okay, next slide po. Ayan. So, sabi po ng Centers for Disease Control, HFMD is a very contagious virus and it spreads quickly in schools and daycare centers. So, mabilis pong makahawa ang karamdaman na ito. Ngayon, kung bakit niya binanggit, no, na schools and daycare centers, usually kasi, no, dito po, mayroon po tayong mga crowding, no, sama-sama po yung mga bata, and then, ito, naglalaro sila, nakikihalubilo sila sa isa't isa, kaya napakabilis po ng hawaan sa mga paaralan at sa ating mga daycare centers. And sabi niya rito, the WHO or the World Health Organization notes that while HFMD is usually mild and self-limiting, may mga komplikasyon din po, no? Again, this is a mild self-limiting illness, but there are severe complications like meningitis or encephalitis, which occurs naman po in rare cases. Usually, no, may mga virus strain na nagkukos po ng mga severe complications na ito. Yan, next slide po. So again, who are at risk? Most common in children under 5 years old. Ayan, under 5 years old. But it can also affect yung ating mga older children at yung mga adults. So in short, wala pong pinipiling edad ang sakit na HFMD. Then sabi niya po rito, no, yung mga buntis, no, may mga buntis kaming kasamahan dito. If you are exposed, no, sa HFMD, you should consult a doctor due to potential risk. Ayan. So ano nga ba ang sintomas ng hand, foot, and mouth disease? Ayan, so magkasama po ito, no, usually, hindi lang usually, no, talagang meron po siyang kasamang paglalagnat, no, fever, and painful mouth sores. Ito po yung mga singaw, no. Napakaraming singaw po nito sa bibig, no, hindi lang po sa gilagid, maging sa mga dila po, no, nagkakaroon po ng singaw. And then, meron din pong mga rashes or blisters sa mga kamay, sa paa, at minsan po sa bandang puwetan, no, sa buttocks. That's why, no, kaya siya tinawag na hand, foot, and mouth disease. Kasi doon po nakikita yung mga blisters po ng sakit na ito. And then, kasama din po, no, yung iba sore throat. Actually, isa ito sa rason, no, kung bakit yung mga bata na nagkakaroon ng HFMD, nagkakaroon sila ng dehydration. Yun, dahil masakit sa kanila yung kumain. Dahil nga, again, marami silang singaw sa bibig. And then yung iba nahihirapang uminom ng tubig dahil po sa kanilang sore throat. And then aside from that, syempre, pag may karamdaman, no, nagiging irritable at saka reduced po ang kanilang appetite. Yan. So, sino ba ang nagdudulot ng HFMD? Ano ba ang kanyang causative agent? So, HFMD is caused by enteroviruses, primarily yung ating Coxsackie virus, A16, and then we also have the enterovirus 71. Ito po yung enterovirus na binabantayan po, no, si enterovirus 71, dahil usually, ito po yung nagkukos ng severe complications, gaya po na meningitis or encephalitis. Ayan. Then, other serotypes like Coxsackie virus A6. Ayan. Again, sabi niya dito, these viruses are highly contagious and can survive on surfaces for extended periods. That's why, no, napaka-importante rin po na kapag meron tayong nakahalubilo na isang pasyente na merong HFMD, kailangan po nating mag-disinfect. No? Napaka-importante po ng disinfection kapag may mga nakahalubilo po tayo na pasyenteng merong HFMD. Then syempre, napakahalaga po, no, yung ating hand washing,
then hanggat maaari, no, we would also recommend na gumamit po tayo ng mask. Yan. So, saan ba no, na nagkakaroon ng hawaan ng HFMD? So, these are the factors promoting HFMD transmission. So, again, sa crowded settings po with poor hygiene, gaya po, no, ito, mga crowded settings, daycare centers, schools, playgrounds. Ayan, no, I would like to take this opportunity, no, sa ating mga LGUs na kung may mga playground po, kahit sa mga malls, no, kung may mga playground doon, na sana po, simulan na po nating mag-disinfect sa mga lugar na yon. And then, ayan pa, no, shared toys, no, meron yung mga palaruan, no, lalong-lalo na yung may mga ball pits, no, yung mga, tama ba yung tawag, no? Yung parang pool na may mga bola, no, na madalas maglaro yung mga bata doon, no? I hope na di-disinfect din po yung mga lugar na yon. And then yung ating mga eating utensils, no? Kapag meron na pong sakit na HFMD, ihiwalay po muna natin yung eating utensils po nung ating kasama sa bahay na merong HFMD. And even po yung mga surfaces, no? Again, yung mga droplets nila, kung nasa mga surfaces, kaya napaka-importante po ang disinfection. And then, transmission is facilitated by, ayan, warm, humid climate. Ayan, sa ngayon po, no, mainit ulit. Natapos na po ang pag-ulan. Actually, yesterday, no, dineclare na ng DOST Pag-asa na tapos na po tayo sa habagat. Tama ba? At paparating na ang amihan. Ayan, malamig-lamig na, no? Cuddle weather ulit. Ayan, wala pala akong kausap. Ayan, no? Malamig-lamig na ulit, no? Pero alam naman natin lahat dito sa Pilipinas, wala namang ganon, walang autumn, walang winter. So again, it's either tag-ulan or tag-init dito sa atin. So again, warm, humid climates, seasonal peaks during summer. Pero sa atin po na tropical country, no, year-round po. Kaya po, ito po yung rason kung bakit parang dire-diretso po yung pagkakaroon po ng HFMD dito po sa atin. Yeah. So tingnan naman natin, no, incubation period. So ano bang ibig sabihin ng incubation period? So this is the time between the exposure, no, to the virus and the onset of symptoms such as fever, mouth sores, and rash. So ito po yung incubation period natin kung kailan pumasok yung virus sa ating katawan hanggang doon po sa time na magmamanifest na po tayo ng mga sintomas. So dito po sa HFMD, ang kanyang incubation period po ay 3 to 7 days. So in 3 to 7 days, kapag ikaw po ay na-expose, pwede ka na pong mag-manifest ng mga sintomas po ng HFMD. Ayan. So, paano ba nakakahawa ang HFMD? Ayan. So, sabi niya rito, direct contact with nasal discharge. Ayan. Alam naman natin, no, yung mga bata, lalo-lalo na yung mga sa daycare center, kung merong sipunin dyan, no, pupunas nila yung kamay nila sa ilong nila or sa bibig nila, and then ihawak nila sa mga laruan, then mag-share sila ng laruan or sa mga doorknob. Ayan. So, pwede po na magkaroon ng hawaan dahil doon. Kaya again, napaka-importante po ng hand washing, no? Tamang-tama, this October we are going to celebrate the Global Hand Washing Day. No, sana lahat po tayo, no, magkaroon ng kahit maiksing programa lang for that Global Hand Washing Day kasi it will promote po yung ating prevention on HFMD. Actually, for the hand washing, it's not just HFMD, no? Marami pa pong mga ibang karamdaman na pwedeng ma-prevent kapag po na-practice po natin ang tamang paghugas ng kamay. Ayan. Then still, no, part of the mode of transmission, yung laway, no, pag natatalsikan ng laway, pag bumahing, pag umubo, ayan. So, ano naman po ang ating masasabi dito? Ano ang prevention po nito? Syempre, yung pagsuot po natin ng mask. Ayan. Maging yung mga fluids po, no, na mula po doon sa mga butlig-butlig or yung sa blisters na makikita po again sa kamay, sa paa, pwedeng sa puwetan, yun, nakakahawa din po. At yung mga feces of infected individuals. Ayan, so gano'n naman to ka-importante, no? Itong mga feces of infected individuals. Again, yung mga apektadong populasyon po kasi for HFMD, mga bata po kasi yan. So baka yung iba dyan, 1 to 2 years old or less than 1 year old, nagda-diaper pa yan, no? Or hinuhugasan pa ng puwet ng magulang. So ano ang importante dito?
kapag ikaw ay naghugas ng puwet ng iyong anak na merong HFMD, hugasan pong mabuti ang kamay pagkatapos, no? Sana po thorough hand washing. And then, yung ating pong disposal ng mga diaper ng mga bata po, no, na affected ng HFMD, sana po proper disposal din po. Yan. Then, ano pa mode of transmission? Respiratory droplets from coughing or sneezing, and contaminated surfaces and objects such as toys, doorknobs, and utensils. And even the close personal contact, especially in crowded settings like daycare centers and schools. Actually, no, may mga clustering tayo ng karamdaman na HFMD sa ating mga daycare centers and schools. Ayan. Dito po sa amin, no, sa surveillance, meron po kaming sinusunod na case definition and classification of hand, foot, and mouth disease. Ayan. Lahat po ng pasyente na makakatch namin na meron pong ganito na mga sintomas na nakalagay po sa suspect cases, ipinapasok po namin siya as a case of suspect HFMD. So, sino ba ang suspect na HFMD? Sabi niya rito, any individual, so kahit na sino, walang pinipili, regardless of age, kahit anong edad, who develop acute febrile illness, yan, nagkaroon ng paglalagnat, fever and sore throat, with papillovesicular or maculopapular rash. Ayan, papillovesicular, ito po yung mga butlig-butlig na merong tubig-tubig, no? Or maculopapular rash, or blisters on palms, soles, or buttocks, with or without vesicular lesion or ulcers in the mouth. Ayan, then our probable case, no? Sino naman yung probable case? So, ito po, ang probable case natin, yung mga pumasok po doon sa category po natin ng suspect cases na alam na nakisalamuha sila sa isang pasyente na merong positibo po na laboratory confirmed case po for HFMD. Ngayon naman, sino naman po yung ating confirmed cases? Ito naman po yung ating mga suspect case with positive laboratory results for human enteroviruses that cause HFMD. Yan. Again, pag pumasok ka sa suspect case, no, ibibilang ka na po namin sa listahan po ng HFMD. Yan. Ito naman, no, gusto kong ipakita sa inyo, ano ba ang sitwasyon ng ating rehiyon pagdating po sa HFMD. So this is our hand, foot, and mouth disease surveillance update in Ilocos Region from January 1 to September 27, 2025. Ayan. So kung makikita po natin dito, no, ito po kasi, ikinukumpara po namin yung ating mga kaso, our present case to the past 5 years. So this is the cases na, as of September 27, 2025 versus yung ating pong 5-year trend na 2020 to 2024. Kung makikita nyo po, yung pulang linya dyan, ang ibig sabihin po niyan ay epidemic threshold. At kung makikita nyo rin po dyan, no, simula po nung morbidity week 3, ayan, dire-diretso na po na ang Region 1 po ay above epidemic threshold. Ayan, at nag-peak po tayo, no, nung morbidity week 37. Ayan, napakarami po nating kaso ng HFMD. Ayan, so ito po, no, hinimay-himay po natin ito by provinces. Ayan, so for the province of Ilocos Norte, dito naman po ang ginawa namin, ikinumpara po natin yung ating mga datos ng 2024 sa datos po ng 2025. At kung makikita nyo dyan po, no, namumula siya. Ibig sabihin, kapag ikunumpara natin yung mga kaso ng 2024 sa 2025, talagang tumaas po yung ating mga kaso. Sa Region 1, pinakamataas po na naitala ay sa Province of Ilocos Norte, wherein ang kanilang percent change ay nasa 8,000 mahigit. Sumunod po dito ay ang Province of Ilocos Sur, no? Ang kanyang percent change po, or pag ikinumpara natin siya sa previous year, umabot po siya ng 2,192. And then sumunod po sa Dagupan City, no? Nasa 2,050. Sumunod po sa Pangasinan, 1,933%. At sumunod po sa La Union, 1,707%. Ayan. So yan po, no, yung kanyang percent change. Ibig sabihin,
yan yung percent ng pagbabago ng mga kaso mula noong 2024 hanggang 2025. Ayan, kung number of individuals naman po yung ating susuriin, no, sa buong Region 1, itong taong 2025, that is from January 1 to September 27, 2025, meron na po tayong 3,397 cases po of HFMD. Ngayon, himay-himayin natin, no? Sino-sino ba itong mga 3,397 cases na to by case classification? Ayan. So makikita po natin dito, no, na meron po tayong 37.2% or 1,264 individuals na confirmed po for HFMD. At dalawa po dito ay meron nung enterovirus A71. Again, ito yung nabanggit ko kanina po, no, na pwede pong magdulot ng severe complication gaya po ng meningitis or encephalitis. Pero yun, no, maswerte po tayo dito dahil ang ating mga pasyente po na nagkaroon po ng enterovirus A71 strain po ng HFMD ay fully recovered naman po sila. Ayan. So, ang ating suspect cases as of now po ay 62.8%. That is 2,133 individuals. Wherein, yung sa 2,133 na yun, no, 227 po sa kanila ay nag-negative. And meron po tayong 815 na pending results pa po. Nasa laboratorio pa po yung mga resultang ito. At meron po tayong 1,091 po na mga pasyente na hindi po nakapagbigay po ng specimen. Yeah, so karamihan po, no, ang ating age range, ito yung mga apektado na mga edad, ayan po, less than 1 year old up to 73 years old. Ayan, again, no, wala pong pinipiling edad ang HFMD. Median age po ay 3 years old at most common affected age group ay nasa age group po na 1 to 4 years old. So usually, no, nasa daycare center itong mga batang ito. For the sex distribution, majority po ng apektado ay ang mga kalalakihan, no? 56% po. So ito ang pinapakita lang namin po dito ay yung reporting flow, no? Just in case na may makita po na mga kaso, for example sa schools, no? Pag may mga makita po kayong kaso, paki-report po ito sa inyong pinakamalapit na rural health unit, no? And then kasi meron po tayong mga tinatawag doon na Municipal Epidemiology and Surveillance Unit, no? Paki-report po sa kanila. And then yung ating mga MESU or yung ating mga CESU, yung mga City Epidemiology and Surveillance Unit, sila po ay magre-report sa ating provincial ESU. And then, ang ating provincial ESU po ay magre-report sa RESU at kami naman po ang magre-report sa ating central office. Ayan. So, kung may mga nanonood po, no, na mga nagtatrabaho po sa mga schools or sa ating mga municipal health offices, again, this is our reporting flow for HFMD. Ayan. So ano nang gagawin natin, no? May na-catch tayo, merong pasyente na merong HFMD. So ano po ba yung mga dapat nating gawin? Ayan, so we have our isolation procedures for HFMD. First, yung ating droplet infection control. So sabi niya rito, pag merong nakitaan, no, na merong ganitong karamdaman, implement mask wearing protocols to prevent the spread of respiratory droplets during patient interactions and ensure proper ventilation in isolation areas. Again, no, napaka-importante po yung pagsusuot po ng mask. And then, contact infection control, use gloves and gowns. No? Pero usually, no, kung sa bahay naman na inaalagaan yung pasyente natin, no, pwedeng gloves when handling HFMD patients to minimize direct contact with infected secretions and avoid transmission to healthcare staff. Again, kung may mga anak po kayo, no, na may mga karamdaman na HFMD, then inaalagaan nyo sila sa bahay. Ayan, we would recommend po na gumamit kayo ng mask. At saka kung pwede, kung hahawak kayo ng mga napagdumihan nila or pag-aalagaan nyo sila, kung kayang maggamit ng gloves, no, maganda din po yun. At napaka-importante po again yung ating hygiene practices. We encourage frequent hand washing with soap and water, especially after contact with patient to reduce the risk of spreading the virus to others. Again, hand washing po ang pinakamahalaga. Yan. For the home isolation for HFMD, yan, children with suspected, probable, or confirmed HFMD must remain at home
to prevent further transmission. Ayan, so kung nakitaan nyo na po ng sintomas yung ating mga anak, yung ating mga pasyente, huwag nyo na pong papasukin sa school. No? I-message nyo na po yung kanilang mga guro na merong ganitong karamdaman yung anak ko, kaya dito na lang po muna siya sa tahanan. No? Please be responsible po para hindi na po kumalat ang HFMD. It's crucial to avoid school, daycare, and face-to-face activities until they are afebrile and all vesicles have dried up. Ayan. So sabi niya rito, no, dapat to afebrile, wala nang lagnat, at lahat po ng mga butlig na nagkaroon doon sa bata, dapat po lahat ng yon tuyo na. Then parents should follow healthcare provider advice regarding care and monitoring of symptoms to ensure a safe recovery environment. And proper isolation helps protect other children from infection. Ayan. So kailangan po nating magtulungan, no, para matigil na po ang HFMD. Yan. So, kailan naman na pwedeng bumalik yung ating mga anak sa paaralan? Or kung kayo mismo ang nagkaroon ng HFMD, kailan ba kayo po pwedeng bumalik sa inyong mga trabaho? So, sabi niya dito, kapag wala na pong lagnat sa loob po ng 24 oras, at lahat po ng mga butlig-butlig or yung vesicles na tumubo, lahat po yun merong pang isa na nagtutubig pa, dapat lahat po yun ay completely dried up na. And we should follow the advice from the healthcare provider and avoid contact with other children during recovery. Ayan, no? Baka mamaya naman, pinagstay nyo nga, hindi nyo nga pinapasok sa school yung mga anak nyo, pero isinama nyo naman sa palengke or sa grocery, no? Wag pong ganon. Dapat po kapag merong karamdaman na HFMD yung ating mga anak, talagang doon po muna kayo sa loob po ng inyong mga tahanan. Ayan. So again, reintegration, paano ibabalik ang mga kababayan natin na nagkaroon po ng karamdaman ng HFMD? Sabi niya rito, individuals with uncomplicated HFMD typically recover in 7 to 10 days. So, most probably, mga 1 to 2 weeks, nagre-recover na po yung ating mga pasyente. And parents should consult physicians to prepare children for returning to school or daycare. Ayan, no? Pwede na idala po natin sila sa mga rural health unit, no? Para makita po kung talagang fit na po na bumalik talaga sa paaralan ang ating mga anak. Pero kahit na gumaling na yung ating mga anak, ang sabi niya dito, continue practicing minimum public health standards to ensure everyone's safety during reintegration. Ayan, so that's all po. Thank you so much, and together we can prevent HFMD. All right, so thank you so much, Dong, for a very informative and comprehensive discussion on hand, foot, and mouth disease. We'll now proceed with our Q&A portion po, no? We'll be having a few questions from our live Facebook audiences. Ayan. Doc Mags, are you ready? Yes, so our first question, this is coming from Miss Christine Cachero. Anong test po ang ginagawa para makumpirma ang HFMD? Okay. Sa HFMD po, nagko-collect po ng OPS o yung yung swab, no? Oropharyngeal swab. Yun, nagko-collect po kami, and then yun po sinisend po namin sa RITM po for testing. Ayan, so swabbing po, no? Yes. Okay po. So, next question, coming from Miss Jong Jernen po, no? Good morning po, Doc Mags. Ask ko lang, bakit common po itong HFMD na sakit sa mga bata? Ayan. Ito, no, kung bakit nga ba common ang HFMD. Una, again, ang ating HFMD ay nagtatribe po siya sa warm, humid climate. No? So, this is a tropical country. So, talagang meron pong HFMD dito po sa atin. Yan. Kung bakit common siya sa mga bata,
Usually kasi yung mga bata no hindi pa ganoon katatag yung kanilang immunity no. That's why ina-advocate din natin talaga ang breastfeeding no sa mga babies kasi aside from syempre nourish sila, nandoon din po yung pagtibay ng kanilang immune system. And kasi itong mga bata very mobile sila no. They are very curious. So ayan, kung may nakita silang kapwa bata, maglalaro sila and then mahilig silang humawak sa mga paligid no. That's why sila talaga yung mabilis makapitan po ng karamdaman na HFMD. Ayan, so very common po sa mga tropical countries. Yun, Opo. oo. Actually, kahit sa mga matatanda, meron din. Actually, meron kaming naging OI before na ang pinagsimulan niya ay adult. No? And then, yun na, doon na kumalat. Ayan, so thank you so much, Doc Mags. Another question coming from Miss Krisha Munar. Doc, gaano po ba katagal nabubuhay ang virus sa mga laruan? Pwede po pa rin po bang magamit ang laruan pagkatapos ng sakit? Ayan, usually no, yung mga viruses magta-thrive siya sa mga surfaces of around 2 hours, no? Kung ang tanong ay po pwede pa bang gamitin ang laruan after magkaroon ng karamdaman? Yes, pwede pa naman po, provided that ma-disinfect po itong mga laruan na ito. Ayan, so thank you so much, Doc Mags. Another question coming from Mr. Anton Rivera. Actually, nabanggit nyo na ito, Doc, kanina, no? Pero pa-emphasize na lang po, no? Good AM po, Doc. Bata lang po ba nagkakaroon ng HFMD? And once lang po ba pwede magkaroon ito? Ayan. Doon po sa katanungan na kung bata lang po ba ang pwedeng magkaroon ng HFMD, again po, walang pinipiling edad po ang sakit na yung hand, foot, and mouth disease. Sa katunayan po, no, dito po sa atin sa region, ang age range po natin na nasa HFMD ay nasa edad po na less than 1 year old up to 73 years old. Ngayon, ano yung pangalawang tanong? Pangalan tanong natin, Doc, ay kung once lang po ba pwedeng makuha itong sakit na ito? Ayan. So, ito po ay hindi po once lang na pwedeng makuha. Pwede pong maulit ang pagkakaroon po ng HFMD, lalong-lalo na po no, kung magkakaroon po ulit ng panibagong exposure at kapag mababa yung immune system po ng isang tao. Ayan. Doc Mags, another question pa po, no? Actually, ang dami po na flooding po sa ating live section, Facebook section, no? This is coming from Miss Michelle Arcingono. Para po sa mga bata, hanggang kailan po nakakahawa ang sakit na ito, Doc? Recommended po ba na huwag muna silang papasukin sa school? Ayun, as long as yung ating anak ay meron pang lagnat at hindi pa nagda-dry up yung kanyang mga vesicles, no, or yung mga butlig-butlig sa kanyang kamay, sa puwet, sa paa, pwede pa pong makahawa ang mga batang ito. Ngayon, kung kailan sila babalik sa school, tama ba, no? Dapat, again, nabanggit ko po kanina, dapat wala nang lagnat yung ating anak ng at least 24 hours. They are already afebrile for 24 hours. At lahat po, nung kanilang mga lesions, yung mga vesicular lesions nila or butlig-butlig nila ay natuyo na. Dapat po yun, lahat ng yun. And usually, gumagaling po ang mga pasyenteng merong HFMD after 7 to 10 days. Ngayon, para makasigurado kayo, no, kung alanganin ka, po pwedeng idala po natin sila sa pinakamalapit po na health center para ipacheck po kung pwede na pong bumalik sa paaralan yung ating mga anak. Ayan. So, very interesting po ang next question natin, Doc, no? This is coming from Miss Joel sa Pitula. Doc, meron na po bang bakuna kontra HFMD? Ayan. Sa ngayon po, no, dinidevelop parang po nila ang bakuna for HFMD. Meron pong available yung monovalent vaccine, which is already available po sa China. Again, so sila pa lang po, no? I think it's still undergoing studies kung magiging safe po ba talaga siya. Pero sa ngayon po, dito po sa Pilipinas, wala pa po tayong bakuna for HFMD. So ang pinaka magandang prevention pa rin po natin dito ay yung ating minimum public health standards at yung walang kamatayang hand washing. Ayan. Another question po coming from Miss Honorio Rivera. Ayan. Effective po bang magmamask, ang pagmamask laban sa HFMD?
Ano po ang tips nyo sa mga magulang para makaiwas ang anak nila sa HFMD? Ayan, effective po ba ang pagsuot ng mask? Yes po. Again, isa po sa mode of transmission natin ay yung ating saliva. No? So yun, kapag ang paggamit po ng mask, ayan, po pwede po niyang mag-prevent ang pagkakaroon po ng HFMD. Pero syempre, hindi lang yung paggamit ng mask. No? Napaka-importante po yung ating hand washing at yung pagpapalakas po ng immunity po ng ating mga anak. Ngayon, ano ba yung ating maisasuggest or maire-recommend sa ating mga magulang? As early as, pag kaya na nilang umintindi, yung mga anak natin, turuan po natin sila ng proper hand washing. At doon sa mga pumapasok po sa paaralan, no, padalhan po natin sila ng alcohol, no, for hand alcohol rub, just in case na wala pong available na tubig sa school. Yun po. Ayan, number 1 pa rin talaga ang Hand universal washing. precaution, which is the hand washing. Oo, kaya I would like to take this opportunity, no, na sana yung mga schools natin magkaroon sila ng celebration ng Global Hand Washing Day, no? Yes. That is going to be on October 15. October 15? October 15. O Yes. yan, sabay-sabay tayong maghugas ng kamay, no? Aside from HFMD, marami pa itong ibang karamdaman na pwedeng i-prevent, gaya po ng measles, na kung saan ay tumataas din po ang kaso ng measles sa atin dito sa Region 1. Ayan. Another question pa po, Doc, no? From Ms. Sharon Maala. Doc, totoo po ba na kapag hindi po maayos na na-treat ang sakit na ito, ay maglilid po ito sa encephalitis or even paralysis? Ayan. For the encephalitis, no, again, ang ating HFMD, this is a self-limiting viral illness. Yun nga lang, may mga jumajackpot talaga na nakakakuha po ng enterovirus A71 na strain po ng ating HFMD, and sila po, yung po pwedeng magkaroon ng encephalitis at meningitis. Kaya napaka-importante, no, na kapag may mga anak po tayo or may mga kasama po tayo sa bahay na nagmamanifest po ng sintomas ng HFMD, idala po natin sila sa pinakamalapit na health center, no, para matulungan po nila kayo sa health center, and then makuhanan po sila ng specimen para makita po natin kung ano ba na strain ng HFMD ang nakuha po ng kanilang mga kasama po sa bahay, para malaman din po natin kung ano yung treatment or management na gagawin po para doon sa ating mga pasyente. Ayan. So may question din po tayo, Doc, regarding sa foods naman. From Mr. John Rio Azuma. Doc, may certain foods or drinks po ba na nagpapalala or nagpapagaan ng mga sintomas ng HFMD? Ayan. So wala naman po, no, when it comes to food, wala naman pong bawal, no, sa mga tao na meron pong HFMD. Yun. Ang pinaka-importante po pala sa isang taong merong HFMD ay yung i-hydrate natin sila, kasi mahirap sa kanila ang kumain, sa totoo lang, no. Mahirap para sa kanila ang kumain dahil nga may mga painful mouth sores sila, and then yung iba hirap lumunok. So pinaka-importante po yung hydration po ng mga pasyente po natin na merong HFMD. Ayan. A question coming from Ms. Chibichi. Ayan. Doc, may epekto po ba ang HFMD sa mga buntis or sa sanggol sa sinapupunan kung mahawaan ng ina? Ayan. For this part po, no, hindi ko sure, no, on the pregnant women, pero nire-recommend po ng WHO at ng Centers for Disease Control na kapag ang isang buntis ay merong karamdamang HFMD, pumunta po sila sa pinakamalapit po na hospital or sa kanilang rural health unit. May katanungan din tayo, Doc, dito na regarding sa disinfection, no? Hello po, Doc. This is coming from Miss Mary Ann Aquino. Hello po. Ask ko po sana kung ano po ang usual na gagamitin sa pag-disinfect, especially kung limited po ang resources. Ayan, sa mga branded na mga disinfectants po natin. Okay. So for the disinfection, kapag meron po tayong bleach, no, 100 ml po. 100 ml po ng ating bleach. Ayan. Okay pa po bang aking audio? Ayan. 100 ml ng ating bleach. Yung mga murang bleach lang naman na nabibili, ihahalo po siya sa 900 ml na tubig.
then yun po ang gagamitin po natin na pag-disinfect. Hindi kailangan na yung mga super mamahal, di ba, yung mga nabibili sa mall. Hindi po. Yung ating simple lang po na bleach, pwede na po. Again, 100 ml po ng bleach, ihalo po siya sa 900 ml po na tubig at yun po ang ating gagamitin for disinfection. Ayan, last 2 questions na lang po, Doc. Okay pa tayo, Doc? Sure. Ayan, thank you so much. So, from Twisha, Doc, ano po ang pagkakaiba ng HFMD versus other rashes or chickenpox? Paano po malalaman ito if may HFMD ang baby? Ayan. Si HFMD kasi, kaya po siya tinawag na hand, foot, and mouth disease. Usually, yung mga blisters po nito, talagang concentrated po siya sa palms at saka sa soles po ng isang pasyente at maging sa puwetan. No? I-compare po natin ito sa chickenpox na talagang all over po ng kanyang katawan. Nagkakaroon po talaga ng vesicular, no? For chickenpox kasi it's vesicular rash. Ito po yung mabilog, no? Yung sarap putukin, alam mo, di ba? Yung mabilog, yung nakakapangit. Yan, ito po yung mabilog na matubig sa loob. For HFMD naman, maliliit po na blisters ito, no? Minsan may tubig-tubig din, pero karamihan po yung parang flat na red na medyo may konting umbok. Oh, yun. At yun po, sa HFMD, kaya siya hand, foot, and mouth kasi meron pong singaw. No? Meron pong singaw sa HFMD. Ayan. For our final question po, Doc, no? This is coming from Miss Carla Anden. Doc, paano mapapalakas ang community engagement at health education upang maiwasan ang pagkalak ng HFMD? Ayan, for that part, I guess, no, si Sir Imac ang makakasagot niya. No? It's part of the risk communication and community engagement. Ayan, so Sir Imac, ano ang maisasuggest mo sa kanila? Ayan, so mamaya. Okay, sige po. Sasagutin yan, Ma'am Carla, later po ng ating health promotion unit. Alright. So at this point po, Doc Mags, no, will give you time to give us your key takeaways or closing statement po para sa topic natin on hand, foot, and mouth disease. Ayan, again, no, for the hand, foot, and mouth disease, hindi po kaya ng isang ahensya lang na ma-prevent po natin ang spread ng HFMD. Para po ma-prevent po natin ito, kailangan po nating magtulungan. Magtutulungan po tayo, magsisimula po ito sa inyong mga tahanan. Again, for us, no, to prevent the further spread of HFMD, dapat po whole of society, whole of government approach po tayo. So sabi nga po namin, no, dito sa DOH, together we can fight HFMD. Thank you so much po. Ayan, marami pong salamat once again, Medical Officer 4 and the Head of the Regional Epidemiology and Surveillance Unit, Dr. Magnolia I. Brabante. Thank you so much po, Doc. Alright, so for our next topic, ayan, pag-usapan naman po natin, for the past few days, no, we experienced a lot of typhoons that lead to flooding, no. And during this time, we monitor non-notifiable diseases, especially the wild diseases. Ito po yung ating waterborne diseases, influenza, leptospirosis, and dengue. And to give us an in-depth discussion on leptospirosis and dengue, we'll pause for a moment po and then we'll have a short break. Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection.
Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa, ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo, ligtas at libre sa mga health centers. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. We're back. You are still watching the DOH Ilocos Center for Health Development Town Hall meeting. And to give us an in-depth discussion on leptospirosis and dengue, allow me to welcome our very own Medical Officer 4 and the head of the Disease Prevention and Control Section, and also the OIC for the Health Promotion Unit of DOH Ilocos HD. Let's all give him a warm welcome, Dr. Magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon po panahon na naman po ng tag-ulan at kakatapos lang po ng sunod-sunod na pagbaha at sunod-sunod na pag-uulan dito po sa ating region. Napaka-importante po na ating pong alamin kung ano po ang leptospirosis at ano po ang dengue para po tayo po ay makaiwas sa mga sakit na ito. So muli po, ako po si Dr. Ruel C. Bobis at pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa leptospirosis at sa dengue.
ipapasa sa maduduming tubig o putikan tulad ng baha, taniman o pugad ng mga hayop. So ulitin ko po, no, yung karamihan po kasi sa atin ang kapag leptospirosis, baha lamang po, no, ang kino-consider natin. Pero naipapasa po ito hindi lamang po, no, sa baha. Pwede rin po sa putikan, katulad po ng mga taniman natin at saka sa mga pugad po ng mga hayop na inaalagaan natin. Madalas po, no, ang leptospirosis ay sinasabing nakukuha lamang sa daga, pero pwede rin po itong manggaling sa ibang hayop katulad po ng aso, ng baboy, kabayo at baka. So muli po, hindi lamang po sa infected na daga pwede tayong magkaroon ng leptospirosis. Pwede din po, no, yung mga aso, baboy, kabayo at baka, maaari din pong ma-infect ng leptospirosis at maaari din po nila itong maipasa, no, doon sa mga tubig at maaari po tayong ma-expose dahil dito. Yan. So ano po ba ang mga sintomas at ang komplikasyon ng leptospirosis? So ang sintomas ng leptospirosis ay maaaring lumabas sa loob ng 2 hanggang 30 araw. Pero madalas ito po ay lumalabas sa loob ng 5 hanggang 14 na araw. So kapag kayo po, no, ay lumusong sa baha at sa kasamaang palad po, no, tayo po ay na-infect ng leptospirosis, yung sintomas maaari po yang lumabas, no, after 2 weeks. Ano po ba itong mga sintomas nito? Nandyan po yung lagnat, pananakit ng ulo, pamumula at pananakit ng mata, panginginig o yung chills na sinasabi natin, pananakit ng kalamnan sa binti at likod, pagkahilo, pananakit ng tiyan, diarrhea o pagtatae, at sa iba po nating mga kababayan, nagkakaroon din po sila ng mga rashes o yung pamamantal. Habang madalas po ang leptospirosis ay asymptomatic o walang sintomas, maaari itong lumala at maaari itong nakakamatay buhat ng mga komplikasyon sa iba't ibang parte ng katawan tulad ng puso, atay, bato o utak. Sa puso, maaari po tayong magkaroon ng arrhythmia. Sa atay naman po, no, yung jaundice o yung paninilaw ng mata at paninilaw ng balat. Sa bato, maaari pong magkaroon ng renal failure o yung pagkasira po, no, ng ating mga kidney. At sa utak, maaari po tayo magkaroon ng meningitis. Yeah, so napakahalaga po ng pag-iwas para po, no, hindi tayo magkaroon ng leptospirosis. So ngayong dumarami at pwede pang dumami ang kaso ng leptospirosis, mahalagang alam natin ang mga pwedeng gawin upang makaiwas sa sakit na ito. Una-una, iwasan po natin, no, ang exposure sa mga katawang tubig na maaaring maging kontaminado tulad ng tubig baha, lawa, ilog, sapa, kanal, at pati na rin mga putikan tulad ng taniman, pugad ng hayop o putik. Again po, no, hindi lamang po baha ang dapat natin iwasan. Yung mga posibleng kontaminadong bodies of water, katulad po ng lawa, ilog, sapa o kanal, pati rin po ng mga putik, dapat iniiwasan po natin yan. Yan. Tandaan na kahit mukhang malinis po, no, ang tubig sa kanal o yung baha o taniman, ay maaari pa rin itong naglalaman ng bakteryang nagdadala ng sakit. So yung iba po kasi nagtatanong, kulay puti naman po, no, yung lawa namin o kulay puti naman po yung ilog, hindi naman po siya madumi. So lagi nating tatandaan, no, kahit kulay puti pa po yan o kahit clear pa po yan, maaari pa rin po yung na-expose, no, doon sa ihi ng infected na animal at maaari pa rin makapagdala ng bakterya na nagdadala ng leptospirosis. Kaya kung hindi talaga maiiwasan ang paglusong dito, importanteng magsuot ng proteksyon tulad ng mga bota. So alam naman po natin na may mga iba po talaga tayong kababayan na dapat po nagtatrabaho, no, sa mga lugar na ito. Kaya ang payo po ng Department of Health, kung hindi maiiwasan, magsuot po ng bota para tayo po ay protektado. Dapat ring panatilihin ang kalinisan sa sarili at sa katawan.
ugaliing maghugas gamit ang tubig at sabon matapos ang pagsuyod sa tubigan o sa putikan. Linisin rin po natin ang mga sugat sa binti at paa gamit ang tubig at sabon. At huli, panatilihing malinis ang kapaligiran upang hindi pagpugaran ng mga daga. So alam naman po natin na ang daga po, no, yan po ay isa sa mga main na nag-i-infect po ng ating mga bodies of water at yung ating baha. So kung kaunti po ang population ng mga daga, kaunti rin po yung vector o yung nagdadala po, no, ng bakterya na ito. So dapat po laging panatiling malinis ang kapaligiran para maiwasan po natin yung pagdami ng mga pagdami ng mga daga sa ating mga paligid. Yan. So ang ugat ng pagdami ng mga kaso ay ang magkontamina ng mga hayop na may sakit sa tubig, lupa o pagkain, kaya mahalagang solusyonan natin ang mga ito. So unang-una, sugpuin po natin, no, ang pinagpupugaran ng daga. Pwede po tayong gumamit ng mga patibong o trap para bumaba po ang populasyon ng mga ito. Siguraduhin din po natin ang kalinisan ng mga pugad ng alagang hayop tulad ng baka, baboy, kabayo at aso. At mag-inspeksyon po tayo sa paligid, no? Lalong-lalo na po kapag medyo marami na pong daga at tingnan po natin kung paano po natin ito masusugpo. Ang kalinisan ng ating kapaligiran ay makakatulong sa pag-iwas sa pagpugad ng mga daga sa ating komunidad, pati na rin ang pagkalat ng kanilang ihi at dumi sa mga pinagdadaluyan ng tubig. So linisin po natin ang pinagdadaluyan ng tubig katulad ng drainage, kanal, alulod, at iba pa pong pinagdadaluyan ng tubig baha or tubig ulan. Iwasan po natin, no, ang pagtambak ng basura at siguraduhin po nating hindi makokontamina ang iniinom o ang gagamitin nating pangluto na tubig. So kapag may mga ano rin po kasi, no, may mga contamination din po sa ating drinking water or doon sa source ng ating drinking water, maaari pa rin po tayo magkaroon ng leptospirosis. Yeah, so kung kayo po, no, ay may exposure sa baha o sa putikan, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility para ikaw ay maresetahan ng gamot upang maiwasan ang pagkakasakit. Ito po, no, ay ang tinatawag nating post-exposure prophylaxis at ang gamot po, no, na inirereseta ng ating mga doktor ay tinatawag nating doxycycline. So again, dahil ito po ay isang antibiotic, kailangan po nating pumunta sa ating mga doktor upang magkaroon po ng reseta at mapayuhan po sa tamang pag-inom ng doxycycline. Kung may sintomas ng nararamdaman, kumonsulta pa rin sa health facility o sa DOH hotline para ikaw ay maresetahan ng gamot at makaiwas sa komplikasyong nakamamatay. Libre po, no, ang konsultasyon at reseta sa mga health center. Kailangan lang po nating magpa-schedule at pumunta para makita po tayo ng ating mga doktor. Yeah, so tapos na po tayo sa leptospirosis, punta naman po tayo sa dengue. So kadalasan nating makikita ang pagtaas ng kaso ng dengue sa panahon ng tag-ulan, pero dahil sa pagbabago ng ating panahon, nakakakita rin po tayo ng pagdami ng dengue kahit summer season. Nakakamatay po ang dengue kaya mahalagang magawa natin ang mga hakbang upang maiwasan at mabawasan ang pagdami ng mga lamok sa ating paligid. So ano po ba ang dengue? Ang dengue po, no, ay nakukuha mula sa kagat ng mga lamok na tinatawag nating Aedes aegypti. So ang Aedes aegypti ay makikitang may stripes na itim at puti sa kanilang katawan at kanilang mga binti. So kapag nakapatay po kayo ng lamok, no, or nakahuli po kayo ng lamok at tinignan po ninyo, meron po siyang stripes na white and black sa kanya pong katawan at sa kanyang legs. Malamang po, no, yan po ay Aedes aegypti. Ang dengue na nagdudulot po, no, ang dengue ay nagdudulot ng mga sintomas na nagsisimula sa simpleng trangkaso, ngunit pwede itong lumala at maging nakamamatay. Kaya mahalagang kumonsulta agad sa doktor kung nakakaranas ng sintomas ng dengue. So kung kayo po, no, ay may lagnat, may pagpapantal, may pananakit ng katawan, kalamnan at mga mata,
pagkahilo at pagsusuka, mahalaga po no, na pumunta na agad sa pinakamalapit na ospital or pinakamalapit na rural health center at city health office. Yeah, so ang sintomas ng dengue ay pwede pong magsimula no, sa simpleng trangkaso na magtatagal ng 2 hanggang 7 araw. So again, lagnat, rashes, muscle pain, nausea and vomiting, pagsusuka po, no? Pananakit ng mga mata, yung iba po nating pasyente, nagrereklamo po sila no, na parang masakit daw po yung likod ng kanilang mga mata. Yan po no, ay mga sintomas na maaaring may dengue na po ang isa nating kababayan. So simple man po ang pangunahing sintomas ng dengue, maaari rin itong maging malubha at ang malubhang klase ng dengue ay nangangailangan ng atensyon ng mga doktor. So ito pong mga sintomas na ito ay sintomas ng malubhang dengue at kadalasang lumalabas matapos humupa o matapos mawala no, ang lagnat ng isang taong may sakit. Kapag kayo po ay nagkaroon ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagdurugo ng gilagid at ilong, pagsusuka ng dugo, pag nakita nyo po no, may dugo sa inyong mga dumi at kayo po ay nangihina, agad na dalhin sa health center o pinakamalapit na ospital ang pasyente na nakakaranas nito para sa agarang gamutan at agarang atensyong medikal. Muli po no, ang dengue ay nakamamatay, lalong-lalo na po kapag ito ay napabayaan. So sa oras pa lang po no, na tayo po ay magkaroon ng sintomas ng dengue, lalo na ng malubhang dengue, pumunta na po tayo sa pinakamalapit na ospital at pinakamalapit na rural health unit. So alamin naman po natin ang mga paraan upang maiwasan ang sakit na ito. Unang-una, iwasan po natin ang kagat ng lamok. So maaari po natin protektahan ng sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng long sleeves at pantalon kapag tayo po ay lalabas. Kung ayaw nyo naman pong magsuot ng long sleeves at pantalon dahil medyo mainit, gumamit na lang po tayo no, ng mosquito repellent para hindi po tayo makagat ng lamok. Maaari din po tayong gumamit ng kulambo kapag tayo po ay natutulog para iwas po no, sa kagat ng lamok. Ikalawa, maaari po tayong makiisa sa ating mga local government unit upang magsagawa ng mga aktibidad kontra dengue tulad ng pag-spray po no, ng insecticide, pamatay ng lamok, pagkakabit ng mga screen na may gamot para po pumatay ng mga lamok at paglilinis ng estero, kanal, imbornal at tambakan. So tayo nga po ay naglunsad no, ng ating programa alas 4 kontra mosquito, kung saan every 4 p.m. tayo po no, ay naglilinis ng mga pwedeng pamugaran ng lamok katulad po ng estero, kanal, imbornal at yung mga tambakan po. No? At ito po ay ating tinataob, tinataktak, tinutuyo at tinatakip. So ating pong ano yan, no? I-memorize. Every 4 o'clock, 4 T's ang dapat po nating gawin. Taob, taktak, tuyo at takip. Ikatlo, solusyonan po natin no, ang problema sa pamamagitan ng pagpuksa ng vector o yung nagdadala po ng sakit na ito, no, yung mga lamok. So puksain po natin ang mga kitikiti at bawasan po natin ang kaso ng dengue. So ang mga lamok po ay nangingitlog sa tubig na hindi gumagalaw, mga stagnant water. Kaya dapat wag nating hayaan na naiipon ang tubig ng matagal o hindi nagagamit o nagagalaw. Para sa mga tubig na nakaimbak, siguraduhin po natin ito ay may takip, katulad po ng drum o ng mga balde. At para naman po no, sa mga bagay na nag-iipon ng tubig, katulad po ng mga florera, yung mga takip po ng tansyan, at takip po ng bote, tansyan, at yung mga gulong, yan. Dapat po, no, itataob po natin ito, itataktak, tutuyuin at tatakman para hindi po sila pamugaran ng mga lamok. Ayan. So ito po yung sinabi ko kanina, no, mga florera o paso, mga alulod, baradong kanal at baradong imbornal. Dapat po nalilinis natin ito every 4 o'clock para hindi po pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue. So, importante rin pong suriin natin no, yung mga lugar na maaari mag-ipon ng tubig, yung mga lumang gulong, mga alulod, mga lata, garapon at mga bote.
Itataktak po natin yan, itataob, tutuyuin at tatakban para hindi na po mag-ibon ng tubig at maging breeding site ng mga mosquito. Yeah, so this will be my last slide. Paalala lang po, no, huwag baliwalain ang mga sintomas ng dengue. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center, lalong-lalo na kung makakaranas ng malulubhang mga sintomas ng sakit. So dito po sa ating region, may mga fast lane po tayo na maaari pong gamitin ng mga pasyente nating may sintomas ng leptospirosis at dengue. Kaya't mabibigyan po sila ng agad na atensyong medikal, hindi na po kailangang maghintay sa atin pong mga ospital. Sakaling nangangailangan ng gamot, may PhilHealth package din po na maaaring kunin para sa mga pasyente. So wag na po kayong mag-alala doon sa gagastusin ninyo, maaari po natin yang gamitin yung PhilHealth benefit package po natin. Ang importante lamang po, wag na tayong maghintay. Kasi ang dengue po ay nakamamatay, lalong-lalo na po pag ito ay napabayaan. So again, maraming salamat po at sana po marami tayong natutunan, na-refresh po ang ating knowledge at marami po tayong nakuhang paraan para po makaiwas tayo sa dengue at sa leptospirosis. Ayan. So thank you so much, Doc, for a very thorough discussion on leptospirosis at dengue. Now we proceed po with our question and answer portion coming from our live Facebook audiences. Ayan. We have a question here, Doc, from Glenn Gallardo. Doc, ano po ba ang dapat gawin bago lumusong sa baha? Yeah. Unang-una, dapat hindi po tayo lumulusong sa baha. Yan po talaga ang pinaka-dapat ginagawa natin, Iwasan po natin ang paglusong sa tubig baha. Kasi napakarami pong sakit na maaari po nating makuha dyan. Hindi lang po leptospirosis, mga fungal infection, iba pa pong bacterial infection, maaari nating makuha sa tubig baha. Ngunit ang sinasabi po natin, kung hindi po talaga kayang umiwas sa paglusong sa tubig baha, gumamit po tayo ng proteksyon. So maaari po tayo magsuot ng botas, para hindi po natin mahawakan o para hindi po matouch ng tubig baha yung ating mga skin. At after pong lumusong sa tubig baha, sabunin po natin ng tubig at sabon yung parte na na-submerge po or nalubog sa tubig baha para sigurado po tayo na wala pong matitira doon po sa ating mga balat. So again, unang-una, huwag pong lulusong sa tubig baha. Napaka-importante po niya. Kung walang dapat gawin, huwag pong lulusong sa tubig baha. Pero kung may kailangan pong gawin at hindi kayang hindi lumusong, magsuot po tayo ng botas. Ayan. So another question, Doc, coming from Miss Lamia Campos. Doc, ligtas pa rin po ba lumusong sa baha kahit walang sugat? Hindi po. Ayan. Katulad ng sinabi ko, hindi po ligtas ang paglusong sa tubig baha. Kahit wala po kayong sugat, maaari pong may mga break sa inyong mga skin, na maaari pong pasukin ng bakterya na leptospira at maaari po kayong magkaroon ng leptospirosis. Kung hindi man po leptospirosis, marami pong ibang fungal infection, marami pong ibang bacterial infection na maaari po kayong makuha sa tubig baha. So, hindi po ligtas kailanman ang lumusong po sa tubig baha. Ayan. So, another question po, Doc, coming from Ms. Romary Lomboy. Doc, ang leptospirosis po ba ay nakakahawa? Yan, nakakahawa siya in the sense na ito po ay maaaring maipasa ng animal sa tao through a vector na tinatawag po natin, na ito nga po yung daga, baboy, aso, baka, yan po. Pero kung ang tinatanong po ninyo ay yung tao sa tao, wala po tayong ebidensya na pwede po maihawa ito sa pamamagitan ng skin-to-skin contact or droplet transmission. So again, ito po ay infectious na sakit, pero nangangailangan po ito ng vector o yung nagdadala po sa bacteria para po mahawa ang isang tao. Ayan. So next question po coming from Miss Christine de la Vega. Ayan. Hello, Doc. Ligtas po ba ang paggamit o pag-inom ng doxycycline sa lahat ng tao? Ligtas po ito, provided na kayo po ay pumunta sa inyong mga doktor.
Meron lang pong mga ibang mga ibang condition kung saan hindi po pwedeng uminom ng doxycycline. Isa na po diyan kapag kayo po ay buntis. So ang mga pregnant patient po natin ay hindi po pwedeng uminom ng doxycycline. May ibinibigay po sa kanilang ibang gamot para po sa prophylaxis ng leptospirosis. Bukod po dyan, yung mga allergic po, may allergic reaction sa doxycycline, ay hindi rin po pwedeng uminom nito. Bukod po dun sa dalawang yon, ligtas po ang doxycycline, ngunit ang sinasabi ko nga po, dapat pumunta po muna tayo sa ating mga doktor para maturuan tayo kung paano po tamang iinumin ang doxycycline against leptospirosis. Ayan. So another question, Doc, coming from Miss Jane Lisel. Doc, may bakuna po ba kontra leptospirosis para sa tao at sa mga alagang hayop? Unfortunately, sa ngayon, wala pa po tayong bakuna against leptospirosis. So, ang tanging panlaban lang po talaga natin ay prevention at kalinisan po. So, napakalaking pananggalang against leptospirosis yung pagiging malinis sa kapaligiran at pagiging malinis sa ating katawan. Ayan. So, another question pa po, Doc, coming from Mr. Mark De Soto. Doc, nakamamatay po ba ang leptospirosis? Yes, definitely po, ito po ay nakamamatay. Maaari po tayong magkaroon ng komplikasyon, katulad ng sinabi ko kanina, maaaring masira po ang atay, maaari po masira ang kidney, at maaari po tayong magkaroon ng meningitis kapag hindi po nabigyan ng agarang atensyong medikal ang leptospirosis. So again, katulad po ng dengue, kapag kayo po ay meron ng sintomas ng sakit na ito, pumunta na po agad sa pinakamalapit na ospital para mabigyan po ng atensyong medikal. Ayan. So another question po, I think this will be the last question for leptospirosis, Doc. This is coming from Miss Evelyn Fajardo. Doc, dapat bang uminom ng doxycycline kahit walang sintomas? Hindi na po. Kung prophylaxis po ang tinatanong ninyo, kayo po ay lumusong sa tubig baha. Kahit wala po kayong sintomas, pwede po kayong uminom ng doxycycline. So ang prophylaxis nga po ang tawag natin doon, Ibig sabihin, binibigyan po natin ng antibiotic na doxycycline para hindi na po tumuloy yung ating mga sakit. Provided po ulit, dapat po ulit, pumunta po tayo sa pinakamalapit na doktor, pinakamalapit na ospital, para advise kung ano po ang tamang pag-inom ng gamot na ito. So ulitin ko po, para medyo clear tayo. Kung kayo po ay nagkaroon ng exposure sa tubig baha, kahit wala po kayong sintomas, pwede po kayong uminom ng doxycycline para gamitin as prophylaxis. Pero kailangan po munang pumunta sa ating mga doktor para magkaroon po tayo ng proper guidance sa pag-inom ng doxycycline. Ayan. So another question pa po, Doc, dumako naman po tayo sa mga katanungan patungkol sa dengue. Ayan. This is coming from Miss Tin Rimando. Doc, kailangan po bang mag-blood transfusion pag severe dengue? Yan, depende po yan doon po sa kondisyon ng inyong pasyente. Kaya nga po sinasabi natin kapag meron na pong sintomas, lalong-lalo na kapag sintomas ng malalang dengue, ipunta na natin sa pinakamalapit na ospital. Kasi may mga kaso po talaga ng dengue na nangangailangan ng salinan ng dugo. So napaka-importante na wag na po natin itong patagalin, ipunta na po agad sa pinakamalapit na ospital para magkaroon po ng atensyong medikal yung ating pong mga pasyente. Ayan. So another question, Doc, coming from Ms. Krisha Oliver. Doc, totoo po ba na nakakaiwas sa lamok ang paggamit ng mga lotions po natin, Doc? Anti-mosquito. Yan. Ang lotion po na dapat ginagamit natin ay yung may mosquito repellent na capability. Kapag simpleng lotion lang po kasi, wala po yung epekto sa mga lamok. So kapag mosquito repellent na lotion, maaari po natin yung gamitin. At yan po ay makakapag-protect sa atin. Ang counting paalala lamang po dyan, yung mga mosquito repellent lotion ay nangangailangan din po ng reapplication. So every 6 to 8 hours, kung kayo po ay nasa labas pa rin ng inyong mga kabahayan,
i-reapply po natin itong mga lotion na ito, yung mga mosquito repellent lotion, para tayo po ay maging protected pa din. Ayan. Last 2 questions na lang po, Doc, for dengue, no? So we have here a question coming from Mariel Borja. Doc, may bakuna po ba laban sa dengue? Yan, kung maaalala po ninyo, meron pong bakuna laban sa dengue. Ito po yung Dengvaxia. Pero dahil nga po nagkaroon tayo ng kaunting kontrobersiya, hindi po pa rin yan binibigay po dito sa Pilipinas. Patuloy pa rin po ang pag-aaral ng ating mga eksperto para sa safety at efficacy ng bakuna laban sa dengue. So, kung sakali man po na talagang mapatunayan na ito po ay ligtas, ito po ay epektibo, yan po ay pag-aaralan ng Departamento ng Kalusugan kung paano po natin yan ibibigay sa ating mga kababayan. Ayan. So for our final question na po for dengue po, Doc, no? So ang dami pong katanungan coming from our Facebook Live audiences. Isa po dito coming from Miss Ashley Ramora. Doc, gaano po ka-effective ang fogging or misting? Ayan. Effective po ang fogging, pero ang fogging at misting operations ay hindi po yan ginagawa indiscriminately. So, hindi po yan basta-basta ginagawa, Ang fogging po at misting operation ay ginagawa ng ating mga LGU. Unang-una, kapag meron po tayong pagtaas ng kaso o kapag meron po tayong tinatawag na clustering of cases sa ating mga nasasakupan. So, kapag may mga ganyang sitwasyon na po, nakita ng inyong LGU na tumataas yung kaso ng tumataas yung cases ng dengue sa lugar na ito, maaari po siyang magrekomenda na mag-fogging po para mapababa natin ang ating mga kaso. Again, effective po ang fogging operation, pero hindi po ito ginagawa indiscriminately ng basta-basta. Kailangan po ito po ay ginagawa sa mga lugar kung saan meron na italang kaso o may mga clustering of cases ng dengue. Ayan. So, napaka-active po ng ating Facebook Live audiences. May humahabol po, Doc, ng mga katanungan. Last 2 questions na lang naman po ito, Doc. The first question naman dito, Doc, coming from Miss Jane Lizelle. Doc, hello po. Safe and effective po ba ang paggamit ng mga herbal plants, gaya po ng tawa-tawa para sa dengue? Sa ngayon po, wala pa po tayong ebidensya na pwede po natin gamitin yung mga herbal medicines po natin para po sa dengue. Patuloy pa rin po yan, inaaral ng ating mga siyentipiko at kapag napatunayan po na yan ay epektibo, yan naman po i-recommenda rin ng Department of Health. Pero again, sa ngayon po, hanggang wala pong ebidensya, wala pong scientific evidence na nakakatulong po yan sa dengue, hindi po natin yan nire-recommenda sa ngayon. So, ang treatment po ng dengue ay nananatiling supportive. At ang mainstay po ay hydration. So, sinusustain po natin yung hydration ng ating mga pasyente dahil ang isa po sa pinaka-common na complication ng dengue ay dehydration. So, napaka-importante ulit po na kapag may sintomas na ng dengue, pumunta agad sa mga ospital para mabigyan po ng tamang medical management. Ayan. So, a question also, Doc, coming from Ms. Pam Diaz, Possible po ba na once nagka-dengue na magkaka-dengue po ulit? Yes, opo. 4 po ang serotype ng dengue. Meron po tayong A, B, C at D. So kung kayo po ay nagka-dengue na ang serotype po ay A, maaari po ulit kayong magka-dengue ng 3 pang beses. So ang isang tao, maaari pong magka-dengue ng 4 na beses sa kanyang lifetime. So again, ang sinasabi natin, hindi po porket kayo ay nagkaroon na ng dengue, ay ligtas na po tayong magpakagat sa lamok. Kahit po nagkaroon na ng dengue, mag-practice pa rin po ng mga safety precaution kasi maaari pa rin po tayong magkaroon ng dengue pa. Ayan. So, Doc, may humabol lang na katanungan dito for leptospirosis. This is coming from Doc Bernice Filon po. Yes, we have here, will still PhilHealth cover leptospirosis cases po even if the test is MAT negative? Yan po, siguro maaaring itanong natin yan sa mga representative natin sa PhilHealth. Pero ang ating pong sinasabi, dahil meron na po tayong zero balance billing sa ating mga ospital, at ito po ay ini-enforce na natin sa mga ospital natin, DOH hospital,
kapag sa DOH hospital po kayo confine dahil po sa leptospirosis, sinisigurado po no, na wala po tayong mabipil dahil po doon sa ating zero balance billing. Ayan. So on this part, Doc, we came to a point po na we'll be asking for your key takeaways po, closing statement for our topic on leptospirosis and dengue. Ayan, muli po ang paalala po ng Department of Health. Ngayong tumataas po ang kaso ng dengue at leptospirosis dahil po sa nakaraang pag-ulan, mahalaga po ang pagiging malinis sa ating kapaligiran at sa ating sarili. So una-una, wag po tayong lulusong sa tubig baha kung wala naman pong gagawin. Ngunit kung kailangan po talagang lumusong sa tubig baha, tayo po ay magsuot ng botas para po tayo ay maproteksyonan. Every 4 o'clock, lagi po nating tatandaan no, yung alas 4 kontra mosquito at 4 T's, taob, taktak, tuyo at takip. Lagi po natin itong tatandaan, maghahanap po tayo no, ng mga pwedeng pamugaran ng lamok at atin po itong sisirain. Muli po ang paalala ng Department of Health, sa kalinisan, malalabanan po natin ang leptospirosis at dengue. Alright, so maraming pong salamat Medical Officer 4 and the Head of the Disease Prevention and Control Section, also the OIC for Health Promotion Unit, Dr. Ruel C. Bobis. Ayan. So on behalf of our Regional Director, Dr. Paula Paz, MC Jonco, nagpapasalamat po kami sa lahat ng bumubuo ng DOH Ilocos Town Hall meeting na ito. To our Assistant Regional Director, Dr. Percel Tolentino, to our Local Health Support Division Chief, Medical Officer 4, Medical Officer 5, Dr. Rosario P. Pamintuan, and of course to our Disease Prevention and Control Section Head, OIC, of the Health Promotion Unit, Medical Officer 4, Dr. Ruel C. Bobis, organizers, facilitators, our Communicable Disease Unit staff under the Disease Prevention and Control Section. We have here Miss Angel Ashley Ramora. Thank you so much. Our ICT staff, ayan, very supportive po na Information and Communications Technology Unit, headed by, of course, Mr. Chris Rael Pugal. Of course, we have here the staff, Mr. John Dave Navarro, Mr. Ralph Angelo Taradel, and Mr. Henry Padilla. To our esteemed subject matter experts, of course, we have kanina po si Dr. Mags Brabante, and of course, Dr. Ruel C. Bobis. And to everyone, thank you for taking your precious time and support during our town hall meeting on HHMD, dengue, and leptospirosis awareness topic today, October 8, 2025. Once again, this has been your host, Imac Pereras, your Health Education Promotion Officer 3 of DOH Ilocos Center for Health Development. Tune in next time to our town hall meeting for another informative health topics. At muli po, kami ay nagpapaalala mula sa Kagawaran ng Kalusugan sa bawat Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kamusta ka? Bakit para kang matamlay? Kulang ka ba ng energy? Likat sumabay. Panahon na katawan ay bigyan ng buhay. We're gonna do it, we're gonna move it. Tayo na sama-sama nang bigyan ng pansin. Katawang naghihintay, nagisingin natin. Tamang diet at exercise, unahin natin. We're gonna do it, we're gonna move it. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede naman maglakad at pwede ring sumayaw. Kung gusto mo, sasabayan pa kita. Ako't